Hi guys, hello po. Okay, I'm back for this video guys. Okay, hi po Aliyah, hello po. So, compound interest po tayo kasi mas lalo dumadagal na po yung pag-derive po ng mga formulas for missing time, principal, and rate po. Medyo mahirap yung end kasi di ko kaya solve yan. Okay, magsusulat din ako ng problem. Sasagutan nyo. Pwede manual, pwede calculator, bahala kayo. Compound interest, ulitin natin na. Ito yung sinasabi ko guys. Yan. Pwede F, pwede naman A. Depende. Okay? Ito na po yan. Pinost ko na po yan kanina yung pag-derive pa ng for missing part of the time, rate, and principal. Pag nagdi-derive po kayo, ito na. Huwag mo lang po problemahin, masakit lang sa ulo. Ito na yan. Pinost ko na po yung kanina doon sa account ko, It's Me Mean. Yun. Tsaka ito. Sige. Okay, mag-solve problem po na tayo. Kasi kung hindi kayo papayagan mag-calculate, manual po talaga. Kasi mahirap siya kasi kailangan naka-decimal point po siya o decimal part, di ba? Kung may calculate kayo available, pwede nyo ilabas. Okay? Okay, magsusulat din ako ng word problem. Sasagutan nyo, ha? Medyo mahaba lang to. Sige, pause muna ako. Wait lang, ha? Pause muna ako. Ayun na. Dito sponsor kakainin ko na yon, Veggie Bar po. Okay, game na tayo ha. Zoom natin yung question. Okay. Sige, pakisaulat na. Nicolo. Hello po, Nicolo. O, game na tayo ha. Mag-send po kayo ng mga badge. Okay, game na. Sige, okay, ito yung compound interest ha. Russell puts 20,000 pesos in a savings account paying 8% annual interest compounded monthly. At this rate, how much money will be in account after 10 years? So, ano nawawala? How much money will be account after 10 years of future po to? So, diretsong ano na po to? So, diretsong compounded interest na or compound interest. So, mag-given po tayo. Ito po yung 20,000 pesos is the principal, di ba? Tapos, ito yung 8% is the rate. Kailangan yung rate nyo is naka
0.08 yan, naka-decimal part. Tapos, compounded monthly, mamaya na po yung compounded monthly. So, ang nawawala, yung time natin is time. Ito, time yan. Okay, ang given natin guys, yung given natin is principal is 20,000 pesos. Tapos yung rate natin, kailangan 0.08 yan. Nanggagaling dito sa 8%. Kasi, ganito, 8% divide mo sa 100 or move mo siya ng 2 beses o pumunta sa kaliwa. Ganun lang siya. Tapos, yung monthly ay na magsimistula siyang N. Ano ibig sabihin ng N natin? Pag monthly, ilang ang monthly? 12 yan. Diba? Tapos, ang time natin is 10 years. Kasi kapag yung imbes ng years, may month po yung magaganap, so, i-convert mo siya into years. Kung marunong kayo mag-divide. Let's say, 9 months, 9 divided by 12, yan. Ganun lang siya. So, okay na ba tayo dito? So, ang nawawala kasi is yung letter A o pwede naman letter F. Depende sa teacher nyo. Kasi pag accumulated value or future value, pwede naman. The same lang po yung other word natin. Ano yung formula for the compound interest is A is equal to P times the quantity of 1 plus R raised to the power of N. Ay, mali. P times 1 plus R raised over N, close parenthesis, times raised to the power of N times time. Okay, ay lang na nawawala, di ba? Substitute lang naman. So, 20,000 pesos times yung 1 plus yung rate natin is 0.08 daw. Over, ang N natin is 12. Tapos, hindi kakayanin naman huwag tayo magpakahirap sa sarili natin. Oh. Edi, 12 times yung 10 years, di ba? Kasi ang natin, ang NT natin, ang NT, multiply mo yon. So, mahirap. Hindi ko na, calculate na lang na tayo. So, ano sagot dito? Paki-calculate na lang. So, magka-calculator din ako. 20,000 times 1 plus fraction bar. No, sagot dito. Medyo mahirap yung ganyan ng sitwasyon ha. Mahirapan pa tayo dito. Okay, calculate tayo. Kaya tayo magpakahirap guys. Calculator po talagang compounded. Pag simple, bawal po. Ay. Okay na ba? Kinalcule ko na itong ganito. Halos kompleto na to. Okay, labas natin ang calcule. Diretso calcule tayo ha. Okay, sige, answer. 44,392.80. Oh, the same. The same lang po yung answer dito. The same lang po. Kaso, mag-round off ka pa. Round off to the nearest decimal 2 digit. So, sabi dito sa calculator, 44,392.80. Napakalakang pera nito. Sana all in 10 years. Mag-round out ka. So, the same lang po yung problem mo. Yan. Ito na yung natin, future value natin. Kung kukuha kayo interest, mag-i-interest kayo. So, go lang. So, interest, I is equal to A minus P. Or kaya F minus, I is equal to F minus P. The same lang. Ang A lang naman. Ay, Bella. Thank you sa pag-send naman. Agustin, thank you sa pag-follow pa ng live ko. Ganun lang, kung kukuha kayo ng interest, tapos copy na lang. Ano ba yung annual fee natin?
44,392.80 pesos. Minus, pwede pag tamad po kayo, wag na tayo magpakahirap. Principal natin is 20,000 pesos. Sige, compute. Anong sagot? Minus 20,000 daw. Diretso na to ha. Okay. Sagot ay, sabi dito sa, sabi dito ay 24,392.80 chururat. So, 80 na lang. Ito na po. Ang interest natin. Okay, ito na po yung interest natin. Sige. That all. Hi po, alam niyo po ba yung accounting lesson sa grade 11? Medyo lang. Nag-aaral na namin mga basic accounting. Pero hindi ako nag-grade 11 rin kasi nag-accountancy student po ako ng first year. Basic accounting po. Nag-aaral namin yung accounting process. Yan lang naalala ko, accounting process. Sige, copy mo na lang screenshot niyo. Kasi pag biglang talagang nawawala talaga yung interest. Kung ayaw nyo maniwala, pwede naman yung ibang formula pinag-aralan nyo sa ibang YouTube channel, sa ibang content creator. Ayun nila ng ganito. Sandali lang ha. Pero ang problema, wala tayong time. Ano subject po yan? Compound interest po. Subject? Sorry. Compound interest ang topic, pero ang subject, very general mathematics, pwede naman, sabi daw ng iba, engineer economy daw. Kasi pag diniscuss mo yung business math, mawalang calculator sa amin kapag compound interest. Yun lang. Okay. Wala tayong yung problema. Problema nga, delivery of time. Kaso ang problema, wala po tayong time natin. Diba? Wala. So, no choice na lang. Yes po, engineering economic po yan, Billa. Tama po kayo. Sige, screenshot nyo na lang ha. Calculate po tayo ha. Pag hindi kayo pinayagan ng mag-calculate pag compound interest, may karapat po tayong mag-reklamo. Charot lang. Hindi na naman tayo kakayanin ng Hindi naman tayo kakayanin ng manual yan. Kung sakaling naka-decimal part, baka mabaliw kayo. Pero kaya ayoko pag-usapan niyo yung mga decimal eh. X na ako dyan. O sige, another sample po tayo ha. Laka. Sige lang. Okay. Saglit lang Oy, thank you sa pag-send ng batch po kay Official Dave. Mahirap pag walang calculate, hindi natin kakayanin yan. Okay, so panibagong problem po tayo. So, teka lang. Wait lang. Ha? Ewan ko. Asan susi yan? Okay, game na tayo. Magpo-post muna ako ng live ha, para sulat ko yung problem.
Okay, dyan lang kayo ha. Ayan, ito na. So, ito po yung pangalawang problem po tayo dito. Okay. Okay, to determine the original amount of a loan which pays 11,500 pesos for 4 years with interest of 15.5% compounded monthly. How much was the interest? Interest na nawawala, pero principal nawawala din. Hala. Okay, so, pakisagot na lang po yung tanong. Guys, ang nawawala interest at yung principal. So, medyo mahirap lang po yung principal. Huwag kayong mag-alala kasi pwede naman direct na compute. So, principal nawawala at interest ang nawawala. So, find principal and letter I. So, given is A na lang. A na lang po. Mas comfortable ako sa A kasi yan yung lesson for today. A is 11,500 pesos. Tapos yung years natin, time natin is 4 years. Tapos yung rate, medyo mahirap yung rate ha. Madali lang to. So, pag ganitong sistema, imbes sa dulo, dito ka mag-umpisa. So, sa dalawa. Ilan na? 0.155. Or times, or mali. Or i-divide mo ng 100 yan. Percent pa lang yan, ha. Gets nyo? Okay, yung 0.155 nangagali dito sa 15%. 15.5%. Tapos, ang N natin is 12. Bakit 12? Kasi, sa monthly, ang monthly kasi, 12. 12 po. Oh, sa 1 year, ilan ng months? 12 months, diba? Yun yun. Pero nawawala ang principal. Pero, paano natin determine natin? So, pwede direct. So, original compute po tayo. So A is equal to P times 1 plus R over N times rest of R of N T. So, principal na nawawala, di ba? Anong gagawin natin? So, ano natin to? 11,500. Tapos yung principal nawawala, di ba? 1 plus yung rate natin is 0.155 over yung n natin is 12. Tapos ang n natin is 12 times time natin is 4 years, di ba? So, diretso calculate. Pero mahirap kasi may letter P na matatakpuhan. So, mahirap po talaga.
Kalkyo po tayo. Ito kapag kakalkyo natin to. Itong pakalaman natin to. Sulatan natin to. Ano man masagot natin. So, kalkyo mo to. Test mo to. Maroon na kayo mag-determine. So, determine po tayo. 1. Hindi masyado makita. Kita nyo ba? Hirap magpalalim. 1 plus the quantity of the 0.155 is 12. Tapos may quantity dito. Hindi ko alam caltic nito. Pagpasensya mo na kasi ang focus ko lang yung lesson lang. Ang calculator trick day, punta kay Calculus B sa TikTok account niya. Nagtuturo din siya ng mga caltech. May alam siya sa caltech. Ako parang konti lang. Kasi busy din ako sa sa pagiging basic math ang pagtuturo. Okay, diretso na tayo guys. Okay, wala na tayong ligoy-ligoy pa. Ala, ang hirap naman nito. Bla 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 bla. Depende. So, depende sa sitwasyon. 1.85 bla bla bla. Sulatan ko na. Kaso infinite naman po yung kalabasan. So, mag-round off to the nearest po tayo. So, kailangan ba i-round off to? Di ko alam Kasi pag na-round off, kapag infinite na po, 4 digit yan. So, 1.6, I'm not quite sure. Or kaya, tuloy-tuloy na lang. 1.85, 1562696. Ayoko na pag-usapan to. Hirap na. Okay, pag dinat yung calculator, sabi dito, di ba ang nawawala? So, baliktad yung sitwasyon. So, paano ito isa-store? Hindi ko alam pag-store nito Hindi ko alam pag-calculate nito. Sheet, tapos, nakalimutan ko na. Sheet, tapos calc. Ayaw. Nakalimutan ko na yung teka, sheet, nakalimutan ko ng value of x na. Ang value of x ang pinag-uusapan natin nakalimutan ko na paano to i-store to. May memory. Alpha memory. Hindi ko alam. What the? Shift alpha. Okay. Ulit nga. Wala na. Ulit na naman tayo. Sige po. Ulit na naman tayo. Sige, babalik muna ako. 1 plus... Pagkuhan kasi ako Okay, ulit na naman. 0.155 over 12 daw. So, okay. 12, shit. Sandali, nagkamali ako. 12 times 4 daw. Ooh. Okay, sabi dito, shift, shift, tapos alpha. Teka. Okay, sige po. Shift, tapos alpha. A daw. Sige, A tayo. Bahala na daw sa store. Sige. X. Wala, ba't ayaw? Shift. Ba't ayaw? Sige. Shift, tapos LCR, tapos alpha X. Bakit ganun? Ba't ayaw? Sorry, di ko na in-equal. So, shift, RCL, alpha, kabahan ako Ayan. A ba? Ala, ulit nga. Ulit. Ulit na naman. Huwag ka
na umiyak. First timer kasi. Ulit-ulitin natin. Mukha magpapakahirap pa sa sarili natin. Practice lang. Kailangan talaga ng practice. Yes. Kasi yun ang isisira ng buhay natin eh. Wag kayo. Pagol ko pa ha. Okay, so sabi dito. Okay. Teka, backread ka na natin. Ship, RCL, tapos alpha, A. Ulit. Equal tayo, equal. Ship, RCL, tapos alpha, A. Tapos, okay na? O, equal, nag-equal na ako. 0. Yan, nag-equal na ako. Anong gagawin? Hindi na tayo. So, 11. 5. Tapos, anong gagawin? May mali. Teka, babasahin ko muna yan, ha? May mali daw. Ulit nga. 1 plus. Parang na ako taga-bundok to, ah. Siglit lang po, ha. Aralin ko mabuti. Wait lang. May mali. Sandali lang, ha. Hindi pala ako pwede maging engineer student. Mabagal daw ako. Okay. So, okay, ship, RCL, alpha, ayaw. Okay, equal muna tayo, equal, 1M485. Ship, tapos RCL, tapos alpha, A. Equal, may mali, may mali. May mali ba ako? May mali tayo. Hindi ko alam pag-store nito eh, so, 11,500 divided by alpha A. Ay! Okay, sorry. Alpha A. Math error. Wala, di ko alam. Partisin ko na lang mamaya ha. Diskarte ko muna to. So, 11,500 divided by, yung sagot natin is 1. Ayun na, ayoko pag-usapan to. 696. Okay, eto na. May mali daw. Oh, may mali daw tayo. So, sabi dito, 166, ayaw na pag-usapan. Hindi ko alam kaltik nito, no? Parang nakalimutan ko na. So, ganito na lang, guys. So, i-compare natin. Gaganyan na lang po tayo. Ito, idiretso na lang ito. So, 11,500 alpha equal. Tapos, A. Ala. One plus, mali. 6.15. No. Tapos raised to power of the 12. Tangin na. So, napaka-slow ko talaga. Yan. Tignan natin kung isasagot lang dito. Yan. Ay, syntax error. Ba't ayaw? Shift calc. Ayaw. Ayaw pumayag ng calc U. Ito na lang. Ayaw eh. Ayaw pumayag eh. Magdi-divide boses kasi yung O, ganito na lang kasi pag ganyan,
Alam ko na, mag-divide boses na lang ako. Isipin nyo na lang. Ako na, hirap pag-usapan eh. Cal, tapos 11,500. Sorry. May mag-ano na lang tayo. 1 fraction bar 0.155. Okay, diretso na tayo. Diretso calculate po tayo. Okay, sabi dito 62,010.97. Diretso calculate. Pero bawal ito dalhin sa board exam yan ha. Yan. Okay, so ito 67,000. 6,210.97 na lang. Round out to the nearest 2 decimal digit. Yan. Depende. So, yan. Ito na lang yung tamang answer natin. Grabe. Okay, paano ba ito? Nakalimutan ka. Ship, salt, tapos nakalimutan ko na. Ship, RDL, tapos alpha, A. Ay, di ko alam. May mali. May problem pa ayo. Nakalimutan ko na mag-calculate. Yun ko eh. Yan. Ayan yung tamang sagot natin, pero aralin natin yung calculate nito. Sige, screenshot mo muna. Para maano natin to. Principal na ng ang nagiging sagot natin. Pero yung interest, madali lang siya. So, interest equal to A minus B. So, ganito So, 11,500 minus mahirap 6,210.97. Okay, iba. Sige, calculate tayo. So, 11,500 minus 6,210.97. 52,000. 5,289.03. Tama ba? Yan. Ito na yung sagot natin. Yan. Hindi ko alam kung pag-calculate ko. Sinundan ko naman, ha. May mali. May mali daw. Sige, kumain mo na, ano ko muna, ha? Ano mo na to? Okay, sige, screenshot niya. Aralin ko na nga mabuti to. Hindi naman pumayad niya ako, calculator. Wait lang Ayaw na ako sa pumayag niya ito, nakakayos siya. Isa pa, one more time. Pag hindi ito nakuha, baka may kulang din ako sa calculate na ito. Ayaw naman ito pumayag mag-sisub Nakakasahan. Ayaw. Yan.
Alam, may mali tayo. Sige, i-YouTube natin to. Hindi ko alam pag ano to eh. Dahil lang. Alas 6 mag-i-live na po ako ah. Hindi ko alam ang kaltik nito eh. Hoy, thank you sa pag-send ng batch kay Champix. Please naman. Hindi ko alam. Subukan natin to. Kung tatama yung P natin, ito, subukan natin to. Hindi ko kakayanin eh. Ewan ko ba? Hindi ko matamaan yung ano. Wow. Oh, tumama naman ah. Ayos ah. Ulitin ko ha. So, shift. Calt. Tapos equal. O ito na. That all. Kung gusto mo naman talaga, ganito. May nahanap yung ganitong formal. Ganito. Gayahin mo to. So, 11. 500 alpha equal, hindi ko makita. Gawin na, di ba yung P ang present? Gawin natin alpha x na lang. Kahit anong dyan. Tapos 1 plus, hirap nito. 0.155 over 12. Yan. Tapos 12.
Yan. Okay. So, ship, called, that's it. Ito na talaga. Ito na talaga. Thank you sa pag-like, heart. Ayan. Yun lang. Calculator lang po talaga kailangan. Pero pag ma-minus ka ng, magma-minus ka ng, kaso baliktad eh. Hindi ko alam pag-store nito eh. So, ship, ano ba to? Ship sold. Hindi ko alam paano pag-minus nito. 10,500. Minus. Wala, hindi ko na maalala. Ship store A, okay. Ship store A, sige. Ulit na naman tayo. Patay tayo dyan. Sige, ano natin. Sige po. Aray ko. Sige po, Taro Below po. Ulit-ulitin natin to. Wala, mamaya ka na. Storbo ka naman. Pira mag-calcio? Ship. Cal. Okay. So, sabi dito, ship, store, alpha, A. Okay. So, 11,500 minus alpha A. Ganun pa rin. Namin na ba? Ayaw pumahay si Calcio. Kasar. Again, ano lang tayo? So, Taro, wait lang. So, i-try natin yung, natin to. Since, diretso na kasi to eh. Diretso yung Calcio na po to. Diretso Calcio na po to. Kung yung pag-uusapan natin principal, pwede naman i-derive yan. As much as possible. Kung principal ang hinahanap, edi gayahin natin to. So, P is equal to A over quantity of 1 plus R raised to the power of N times raised to the power of N times time. Then, substitute. Ano yung annual, natin? Yung annual, accumulate value or future value. So, yung 1 plus R and rate natin is 0.155 over rate ang N natin is 12. 12 times, bahala ka na. So, the same lang po talaga yan. That's all. So, the same lang po yung ganyan. Pag nagdi-divide, parang divide busis lang naman. So, dito, the same lang siya. So, 6,210.97 daw. So, the same lang po dito. That's all. Hindi, pag nagdi-derive kayo ng letter P, hanap-hanapin na lang naman. Kasi yung meron ba yung mga panibagong canon, yung transparent calculator, pwede mo siyang balikan or pwede siya i-andon or balikan. Kaya parang hindi na napaulit-ulit. Kasi wala naman ako calcu eh.
Kanina pa po ba kayo nag-start? Konti lang butter. Butter tingin sa pag-send ng batch. Screenshot niyo na lang po yung answer dito. 30 minutes din ako nag-live eh. Bill ng kuryente ba yan? Hindi po eh. Hanan. Hindi po. Kanina pa tayo mag-ano eh. Iayusin ko nga ito. Nito. Nakakasar. Last na lang to ha. Ayun mo pumayag ng gano'n oh. Ayun, gumagana yung aking powers. Okay, so pakisolve na lang po ng panibagong problem, guys. Para makuha natin yung
Hindi ko alam kalpik nito, nakakaasar eh. Oh. Cash flow po. May cash flow na. Ang diagram pala to. Iba sa kanya, no? Ako, next time na lang. Mag-solve na nga tayo. Hindi kakayanan ng kalki yung akin. Okay, panibagong question po tayo. So, teka lang ha. Sige, magpo-post muna ako ng video ha. Okay, para susulatan ko na to. Okay, ito na po ha guys. O sige, basahin natin. Someone invest $5,000. Sana all $5,000. In an account that compound interest monthly. The yearly interest rate is 7.25%. How long will it take to double their money? Have $10,000 in the account. So, ano ba nawawala natin? Time nang nawawala guys, time. So, susunod din namin yung Caltech. Hindi ko alam mga Caltech nito eh. So meron na po tayong yung A natin. Kasi kinuha mo na yung kinuha mo na yung pera mo, may pinaghirapan mo eh. Edi ang A natin is $10,000 daw. Tapos yung present natin, kasi nag-invest ka ng 5,000 pesos. Ay, sorry, $5,000 pala, sorry. Tapos ang rate natin, kailangan ay 0.0725. Nanggagaling dito sa 7.25%. Divide lang sa 100, tapos move mo siya ng dalawang beses papunta sa kanya. Pupunta sa kaliwa. Tapos ang N natin, monthly. Kasi pag monthly, 12 yun. Ang nawawala ay time. So, anong gagawin natin? Pag time pinag-uusapan, medyo mahirapan pa tayo. So, A is equal to P 1 plus R N times quantity of times raised to power of N times time. Time ang nawawala, medyo mahirap ang time $10,000 daw. Principal is $5,000. Sana all $10,000 talaga. Plus, yung rate natin ay 0.0725 over. Ang N natin is 12. Pero diretso calculate po ito.
Tapos, ang n natin is 12 times time. O, paano natin kakalculate ito? Kaso, problema ay may Caltech. So, Caltech muna tayo. So, gawin natin yung time, gawin natin x na lang, ha? Para mas makuha natin yung makuha natin yung time, di ba? Yung mahirapan pa tayo dito, 0.075. Raised to the power of the 12 alpha x na lang. Okay. So, yan. Anong gagawin? Syntax error. Mali. Ano ba yan? Ang gagawin natin, shift count. Eto. Equal. Tagal processing. Mas matagal pa sa init ng ulo mo. Teka, mag-antay na lang tayo. Sige, mag-kwentuhan na lang tayo. Kwentuhan time na lang tayo. Kung naiinip ka, di ko alam ang Caltech nito. Si Calculus ba na makakalam? Tagal ah. Minim. Mag-aantay pa tayo ng ilang araw. Siguro 2 minuto to bago magantay. Kasi pag nagta-time ka, may formula mo na matay din. So, yan. Ayun, successful. Yan, galing-galing. So, sabi dito sa calculator, 9.58.9 or i-round out natin, magiging ano na siya, magiging 9.58 or 9.59 years na lang. Ikakalko mo po to. Ay, nako, hindi ko na kaya. Wag na lang. Kung gusto niyo nawawala talaga yung yung time. Tayo lang nawawala, di ba? So, mag-derive po tayo. Hindi ko natin i-derive. So, time lang nawawala, di ba? Asan ka? Ito ang time natin formula for the time, ha? T is equal to ln of A minus ln of P over R all over ln of the 1 plus R raised to the power of N. Substitute lang naman. Bahala kayo nung gusto nyo. Pero sa akin, direct Caltech na lang to. So, ln of the yung future value niya is $10,000 daw. Tapos, shit. Minus ln of the $5,000. Pwede naman tanggalin ng dollar sign eh. All over rate natin is 0.00725. All over. Diretso calculate, bahala kayo. ln of the 1 plus rate natin is tama ba? N pala, sorry. Ano ba yan? N pala yan. Sorry, N pala to. Kaya magkamali eh. N natin is 12, diba? 12, tapos, R natin is 0.0725. Over, ang N natin is 12, diba? Diretso calculate po to. So, pag in-equal mo to, kailangan 9.59. Okay, calculate po tayo. So, diretso mo na ha. Ganyan na lang po kayo. So, ln of the, kaso hindi naman makita eh. Pailalim. So, ln of the $10,000 minus ln of the $5,000
all over. Hindi ko makita. Red. Tapos, Ellen, 1 plus action bar, 0.0, 725, ber, 12. Okay, calcu. Okay, parang the same lang po. 9.59 po talaga. Ayan na po. Ito na po talaga sagot niyan. Kung gusto niyo talaga ng interest, call nyo, bahala kayo. Pag interest, well, just go lang. Minus lang naman eh. So, pag kukuha ka ng interest, future value or maturity value minus present value. Minus lang sila. Yan ang that all. Hindi ko alam kapag kaltik nito, nahihirapan ako eh. Paano teka lang, i-expect ko lang to ha. Okay, wait lang muna. Okay, $10,000 daw. Alpha equal 1,000. One more time. You know so much I love you. One more time. Okay, so mag-ano tayo? So, shift calc equal 9.58 din. Ayun na po yung magiging sagot natin. 9.58, 9.59. So, iyan lang po talaga. Sige. Shift calc equal. Hindi ko alam paano mag-store nito. Nakakasasabi dito. Shift store, tapos alpha A. Hindi ko alam. Hindi ko alam ang pag-caltic nito eh. Wala. Okay na tayo ha. May ano na tayo. May ano na siya. May time na tayo. So, yung rate na mapinag-usapan, yung rate. So, usapan natin yung rate para makita ng mga audience. Yung table ba? Hindi ko tinuturo yung table kasi mahirap yun eh. Hanapin ko muna yung table ha. Okay, mag-rate po tayo ha. Diyan lang kayo. Sige, sulatin ko muna yung problem.
Ayun na po, guys. Oh. Okay. At what nominal rate compounded semi-annually will 10,000 pesos accumulated to 15,000 pesos in 10 years? Ang hinahanap, nominal rate. Rate po hinahanap natin. So, pwede naman, depende sa teacher. Kasi ito pinapanood ko sa Wowmat. Pwede naman diretso ganyan. Pwede naman, kung ayaw mo ng ganitong formula na to, so pwede gamitin na natin yung pag-derive. So, so mag-given po tayo. So, given, letter G stands for given, letter G. Ano yun? Principal natin is, dollar tuloy, is 10,000 pesos. Tapos, yung A natin is 15,000 pesos. 15,000 pesos. Tapos, yung time natin is 10 years. Tapos, yung M natin, N natin, N na lang kasi nandun yun na sa formula. Ang N natin, syempre, pag semi-annually, ang annually isang taon. Pag semi, dalawa na. So, dalawa. Pag kinumpute mo yung NT, bahala na kayo. So, kasi dito, pag semi-annual T, dalawa yan. So, pero ang totoo is conversion period is 6 months lang talaga. Pag semi-annual T is 6 months. Pero yung M natin is 2. Tapos yung quarterly, quardan. 4 yun, di ba? Pero 3 months po talaga yan. Pag monthly, 12 po yan ang N natin, tapos 1 month pa lang yan. Pag daily, ang N natin is 365. Pero ang totoo, 1 day lang talaga. Ito yung nakalagay dito. Yun lang talaga. Sorry. Paano natin i-compute tong rate na to? Hanapin ko muna yung rate, Excuse me. Hinahanap ko nga yung rate quest. Sandali lang. Nawala. Ano yung nilalaro mo? Hindi kasi ako naglalaro Tininan ko lang yung lecture sa YouTube, Yoich. Hirap ng spelling ng username mo. Okay, nawawala daw ay rate. Kailangan times 100 yan Rate ang nawawala. Find rate. So, A is equal to P times quantity 1 plus R over N times quantity of N times T. So, diretso substitute lang. Tapos, yung present value natin is 10,000 pesos. Tapos, yung 1 plus, yung rate natin ay wala. Siya yung nawawala, diba? Tapos, ang N natin is 2. Tapos, pag ninente mo siya, 10 times 2 is 20. Diretso to? Kasi nag-ENT ka pa. Ito yun. Rate lang nawawala. So, calculate tayo. Para mas, natin. Calculate natin. Okay, sana lang 4.1% po tayo. Pero times 100 nakalimutan ko yung rate ng times 100 Pero lang naman, diretso calculate Pag times ka ng 100 kapag final answer na. So, 1.5 equal, ika lang, alpha equal, hindi ko makita
Alpha X na lang nawawala. Okay, so syntax error, mali yan. So, shift calc. O, kailangan ano ha? Okay, ang hintay. Ang tagal. Mas matagal pa yung mag-inip. Pag nag-iinip kayo, gawa kayo na parang magkakaltek. Si Calculus B yan ang nakakalam na. Maraming alam siya sa calculator technique. Yan na yung pinokusi sa kanyang vlog niya. Ayun. Pero times 100. Hindi pa tapos yan ha. Akala kasi pag ganyan guys, magta times 100% ka. Si tax error pala. Times 100, edi ano na. Ang rate natin is 0.041 or tinatawag natin na times 100, edi 4.1%. Ito lang talaga ang sagot. May price ba yan pag na-solve ko yan? Sold? Yes, siyempre, kailangan nila ng price. Opo. Bit, yan lang po. Ulitin ko nga mag-calculate nito. Sorry, ayaw makuha yung mga value nito. Yan na naman tayo sa pagpapahirapan natin eh. Ayan naman tumanggap, nakakainis. Nakakainis, ayaw naman tanggapin yung katotohanan natin, ha? Ayaw naman. Ayaw pumayag ni Calcu ng ganito. Okay, shift, calc, equal. Ayaw magpastore. Okay, times 100. Try natin ha. Sana tumama 4.1 yan. Tagal. Mas matagal pa yan sa ano. Nakakainip talaga pag ganun eh. Kailangan makabili ako ng book ng calculator technique para may skills din ako. Kailangan 0.1% lang ito ha. Ayaw pumayag, ayaw. Yun lang talaga sagot niyan. Kung gusto mo na talaga ng derive, magde-derive po tayo. Pwede naman. So, ito yung formula for the rate natin. Hirap ng rate eh. Nakakainis. Ito. Pwede naman ganito. Pamili kayo ng gusto nyo. Pwede ganito, pwede ganyan. So, gayahin natin ng ganito, guys. Pwede ganito. So, kopyahin natin. Bahala kayo ng gusto nyo. So, rate is equal to quantity of A over P is the power of 1 over NT minus 1 times 100. Yun lang. Mamili kayo. Kung ayaw mo ng ganito, pwede naman ganyan. Pinost ko po yan sa It's Me Mean sa account ko. Right? The same lang naman po yung sagot. So, diretso calculate po tayo. So, ano tayo? Hirap nito. Ano yung alpha natin? Hindi ko makita. Yan. 16% na ako mag-change na ako next time na lang po yung calculator technique. Aralin ko mabubuti yung calculator technique dito.
Restore power of the... Malulubat na kasi ako eh. Ang NT natin is 2. 20 na lang. Ganun din naman eh. Minus 1 times 100. Sagot! Sige, double check natin bago kayo mag-equal. Okay, sagot! La, bakit may negative? Nangyari? What's happening? Saan ba ako nagkamali? Ay, hindi pwede times 100. Burahin ko muna to. Okay. Times 100%. Hala, bakit ganun? Hindi ako pinayagan. Alam, ulit nga. Ano ba nangyari dito? What's happening? Mali yata kalki nito. Ayaw pumayag. Kala nga tumama to ah. Ewan ko na lang dito ah. Nakaka-bad trip talaga yung pag ganun eh. Sandali lang, iayos ko muna to. Ayaw naman pumayag ng mag-minus 1 eh. Ayan na, eto. Check the calcio. Wala, bakit ganun? Kailangan 0.1 yan ah. Wala, ano nangyari? Ay, nais ko naman yung formula ko ah. Ay, may problem po tayo sa ano niya. Tumama naman yung akin ah. Oh, yun naman to eh. Pinansin ko, double check ko nga to eh. At ayaw pumayag grade ko. Ano nangyari? What's happening? Sandali lang. Ba't ganon? Teka muna, tatanggalin natin yung 0.1 ha. Minus 1 times 100. Oh, may problem po tayo dito. Wala. Ayaw pumayag ng calcio ko. Curate lang tayo kasi nagkaka-problem eh. Ba't ayaw pumayag ng ganito? Bakit hindi tumama? Hey, hindi ko alam. May problem tayo dito. I-rate lang yung nagkakaproblema. Ayaw pumayag eh. Nakakainis. Ano kaya problem nito? Wala, tumama naman siya. Kulang ng N. Kinancel out ko yung N. And may N na po yan. Engineer Harp J, sir. Engineer Sharp. N lang po yung may kulang. May problem po tayo dito sa pagsulat eh. So, ibig sabihin, interest po sila, di ba? Parang interest lang tong rate na to. Teka lang muna ha. Babalikan natin to. Ulitin natin. Problema yung MDAS nito guys eh. Ito, kinalkoy ko na po sir. Ay, nandito si Matima. Hello po, sir.
Walang thank you sa pagsend ng batch kay Xanax. Parang interest na ata itong ganito na to. So, interest na to. So, i-calculate natin yung interest, guys. 15,000 divided by 10,000. 3 halves. Hindi ano to. Is to power up the 1 over 20 na lang. 1.0. Adi, mali ito. Minus 1 times 100. Edi, may problem po tayo. May problem po talaga. Ano kaya problem nito? Ay, thank you sa pag-send na Rose kay Xanax. Thank you. Times N? Ay, times N ba? Yes po. Sige, subukan lang natin, sir. Pag hindi ito umubra, wala na, yari na tayo dyan. Times N po. Hindi ko makuha yung ano eh. Hindi ko lang talaga makuha yung ano. Sige, ika-quantity natin to, sir. May kulang tayo. Yan. Kala nga pares, ay, bakit 15,000? Sandali. Wait lang po. One, tapos ayaw naman itong pumayag eh. Nakakainis. Maglagay tayo ng quantity nito. Minus 1. Quantity square. Kahit ano gawin ko, sir? Ito lang kalalabasan to. Okay, sagot na. Ah! 4.9 po. Bakit ditong ano? Yes po, 4.9% po, sir. Bakit di ko makuha yung ano, yung time? Basically, based din sa pagsend ng badge po. 4.9%. Nagtatimes pa sa 100 yan. May malaking problem tayo dito sa problem na to eh. Bakit di ko makuha yung ano? Di mali pala yung pag-derive ko. Sorry. Yeah, i-review natin yung pag-derive nito. Baka may problem. May common error kasi to. So, tignan na natin yung time, ha? Ay, mali. Rate pala. Ito. Nilema yung rate, guys. Ito. Nag-NT na ako. Tapos, divide bosses by N. Gaya pala. Gaya nga pala, sorry. Ulit ng post nito, patay tayo dyan. Sorry po, sir. Teka lang ha, sir. Wait lang. Ano ba yan? Mahirap maging perfect. Gagi. Kaya pala nawawala yung N. Uulitin natin yung post ko, ha. Sige, ulitin natin. N lang naman nawawala. Sandali lang po. Kaya pala nakalimutan ko N. Yan lang. Okay, times 2. Okay, game. Buti na lang, ayan. Okay, times 100. Galing talaga ni sir. Yan lang po. Nakalimutan ko lang yung sulat nito. Gusto talaga. Sabi. Sorry po, sir. Buti naman. Ito yung problem ay mali po, sir. Ito po, sir. Okay naman po. Ay, asa ba? Mali to.
Ito po yung problem, guys. So, ano ko na. So, diretso calculate na. O, nga pala may N. Sorry. Buti naman. Ano bang N natin? Is 2, di ba? Yan, okay na po din. Diretso. Oo nga po may tingin ulit ng problem. Ito pa problem, sir. Sandali lang, i-edit ko nga to. Hirap pa naman mag-edit ng problem, guys. Ayun na po. Ulitin ko, ha. Iwan kasi yung... Ito yung formula na kailangan natin tutugan. 409.40 talaga sa akin. Yun po. Kasi mag-round off ka pa. Tarog. Kailangan po yung round off to. Kung ito yung kalabasan, 0.96 ito. Times 100, di 0.09. O pwede naman round off to the nearest tens lang. Tama po kayo. Tama yan. Wapaya ako dito. Ilang talaga. O siya, magpapahinga muna ako. Bukas na, next na nilang tayo ikutin nyo to kasi maggagabi niya. Lobat na po ako 13% na ako. Okay, so ewan ko lang kung ipopost ko to. Mali pala. N pala to. Tingnan dyan na formula for N natin na. Yan, tapos, 15% pesos na lang. Oo nga pala, susunga-sunga lang ako. Nakalimutan ko pala ng Hindi, na to. So, 0.041 times 100. 4.1%. Ito po yung final answer natin. Then, solve for x. Taro. Yes po. Solve for x lang po. Hindi ko alam pag-store pag-substitute ng calculator. Gamit ng calculator technique. Solve for x, nalin. Try mo, ma'am, nang mag-calculate. Hindi ko alam pag-store nito Hindi ako marunong Hindi ako marunong mag-store. Value of x ba? Di ba x ang nawawala? O, try natin. Ito yung mga natin, i-continue natin. So, 15,000. Hindi ko makita. Alpha equal 10,000. 1 plus. Kaya i-shift solve. Sige po. Alpha x. Pag hindi ko alam ito, mali. Okay, solve. Ayan. May circuit na ako. Ayan. 0.0409. Yan, galing. Times 100. Oh, 0.0966. Oh, ayan na po. Meron na po. Na-times na ako ng 100. Sige. Round up. Tama po kayo. Paano ko to isa-substitute yung R natin? Hindi ko alam i-checkin natin to. Hindi ko alam. Okay na, mas madali yan. Mas madali. Hindi ko alam pag shift.
Ah, alpha A. Puta, hindi ko alam. Next time na lang. O siya, mag-enlib na po ako. So, next day na lang po tayo mag-continue ng compound interest. Pero yung calculated technique, aaralin ko pa. Balik ka sa unang equation. Eto, sir. Ayun na po yan. Ito yung equation yan. Okay. Sige, hindi ko na ipapakita ha. 1,5 minus, alpha t. Mag-ilig na po ako eh. Alin ito po, sir? Tarub. Wait lang, mamaya na lang. Saglit lang ano. Ano po yung lesson today, ma'am? Sorry late. Compound interest po. Sir, per x ka muna ulit tapos pagkuha mo ng value ni x, shift salt ka. Okay. Kanina pa nga ako nagsishift salt eh. Alpha x na. Ito na po. Times 100 daw. Yan. Pero yung ako nga rin nakalimutan ko din eh. Wag na muna. Yung magsasubstitute dito, sir. Tarub. Kunwari, ito, tapos i-alpha. Divide muna sa 100. Divide ko muna sa 100. Divide 100 daw. Ayan po. Yan. Okay na ba? Not all. I'm sorry. Times 100. Tama na. Tama na magpanggap. Tama na po magpanggap. Okay na. Sige na. May tanong pa kayo. Next day na lang po tayo. 11% na ako. Okay, ulitin ko pag-post nito ha. Samantala pag ganyan. Okay? O sige, ingat lang kayo at mag-aral na mabuti. Bye-bye. Next day na lang po. Popost ko po yung mamaya sa YouTube po. Okay? Dapat mag 0.0496 ulit yan kasi isa-substitute mo. O sige po. Substitute ko ba? Sige, substitute natin to. Ito. The same lang po tayo ha. Alpha equal. Okay. Yung unang value ng x, then store mo. Sige. Hindi kasi ako marunong mag-store eh. Hindi kasi ako marunong mag-store. Ay, di ako marunong mag-store nito. Ayan, ito na. Ito sa substitute. Equal sa after mo din ship, then store. Ito, ship, then store. Ano ba store? Ito? Nag-equal sign ako. Ito? Ship, sold, equal sign. Yan. Strip store. Ano yung strip store? Ito? Yan? Yan ba? Nalilito kasi ako. Ayan, sige. Shift store. At as anong gagawin?
Click A. Ito. Kailangan ng alpha, sir. Ito. Wala pang alpha yan. Wala pang alpha yan. Wait lang. Wala pang alpha yan. Sure po kayo? Ayan. Ang galing-galing talaga ni sir. Okay na? I-delete ko na lang to. Equal ka. Ayan, equal. Okay na. Equal sign ka. Ito, equal sign ako. Yan. Tapos ang gagawin, store ko dito. Ay, dito sa Sir Matuto. Hello po. O, sige, substitute natin to. Mag-live na po ako eh. 10% na ako. Alpha equal. Susunga-sunga talaga yun. Nawala talaga yung N ko sa isipan ko eh. Okay. Sige. Alpha A. Yan. 20. Raised to power of 20 na lang. Anong gagawin? Ay, ayaw. Hindi pumayag. Patay tayo dyan. Ang nangyari. Tanggalin na lang. Yan. Ay, ano to? What's happening? Tanggalin ko yung 500. Oh. Okay na? Equal. Ay, apat ayaw. Ayaw po syntax error. Okay na? Ay, teka, sandali lang. Wait lang, ito. Oh. Ay, ang galing. Palapakan natin siya. Yan, okay na. Balita na ba? Very good. Syunga-syunga lang ako mag-calcu eh. Wala pa, Nay. 5:56 na. Nakuha mo din. Oh, bye-bye po, Taro. Mag-ilig na po ako. Hindi po. Hindi. Sana makatulong. Sana makatulong din. Nakalimutan ko. Sige, ulitin natin. Bye po, Taro. Thank you sa pag-help po. Baba na natin ito. Sabi ni Taro, ito. Mag-live na po ako eh. Yeah, pinindot ko alpha talaga, no? Okay, so para 20 na lang. Mali na agad. So, sheet, calc. Paano to? Teka lang, wait lang. Ano yung balat? Equal sign daw ako. Yan, bibi ka pa pala yan. Papalo ka pa rin. Nakalimutan ko na. Ayan na kasi gumana nito. 10% na ako. Nakakainis eh. Nakuha ko rin. Okay, ship sold.
Okay, yan. Yan. Okay, so dito, tanggalin yung 1.5, di ba? So, magiging ano na siya. Yan, 1 plus. Yan. Okay, alpha, A na lang. Okay, so, kailangan daw ay 15,000. Ganun lang siya simple. Ayun lang, pipicture ako sa natin to eh. Ang Caltech nito. Nagpakahirap pa ako sa Caltech. Diyan na, pipicture ako natin to. Okay na, sige, mag-inlove na po talaga ako. 9% ako. Sige, ingat kayo. Bye-bye, next time na lang. Tapos na yung oras ko. Bye-bye po.